Nagsimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Bear na nagkwento sa isang waitress sa isang kainan na umamin na parang guguho na ang kanyang damdamin. Ipinaliwanag niya na kahit gaano niya piliting mag-move on, iisang tao pa rin ang lagi niyang naiisip. Ayon sa kanya, na sa bawat kantang naririnig niya, ang babae ang lagi niyang naiisip at siya pa nga ang dahilan kung bakit niya naisip ang lumipat sa bayan. Ngunit pagkatapos ng madamdaming talumpati, nabunyag na hindi naman talaga ipinagtapat ni Bear ang kanyang nararamdaman. Sa halip nag-eensayo siya ng isang romantikong pagtatapat na inaasahan niyang gamitin kay Nikki Freeman, ang kanyang matagal ng kaibigan noong bata pa at katrabaho sa isang lokal na tindahan ng musika. Sa kasamaang palad para kay Bear, iniisip ng kanyang matalik na kaibigang si Ian na parang hindi maganda ang buong pagtatapat, literal na badoy. Sa halip na kabisaduhin ang mga modernang linya, hinikayat siya ni Ian na itigil na lang ang labis na pag-iisip at casual na yayain si Nikki na lumabas. Nang araw na iyon, umuwi si Bear at nadatnan ang kanyang alagang si Sandy na nakahandusay at walang buhay sa sahig na napapalibutan ng mga nakakalat na gamot. Nabigla sa nakita, tahimik niyang nilinis ang kalat bago nagdalamhati sa pagkawala ng kanyang kasama na nag-iisa sa kanyang silid. Hindi nagtagal, nakatanggap si Bear ng tawag mula kay Nikki na humihiling sa kanya na magkita at tulungan itong magtrabaho ng magkasama sa isang proyekto. Noong una, tumanggi siya, gusto lang daw niya magpahinga. Pero nang sandaling magpahiwatig si Nikki na gusto niya silang mag-usap, mabilis na nagbago ang isip ni Bear at pumayag na sumama. Gayunpaman, agad na nagkamali ang lahat matapos aksidenteng mahulog ni Nikki ang kanyang kristal na kwintas sa isang kanal. Dahil sa kagustuhang palitan ito, bumisita si Bear sa isang kakaibang lokal na tindahan ng kristal at mestiko. Habang naghahanap sa tindahan, nakakita siya ng kakaibang bagay na kilala bilang One Wish Willow, isang laruan na umano'y nagkakamit ng isang kahilingan kapag nabali sa kalahati. Dahil sa kuryosidad, nagpasya si Bear na bilhin ito kasama ng pamalit na kwintas. Kalaunan ay lumipat ang eksena kay Bear na nakikipag-hangout kasama ang kanyang mga katrabaho, kabilang si Ian, habang nasa isang masayang gabi. Muling hinikayat ni Ian si Bear na sa wakas ay aminin na ang kanyang nararamdaman, na kalaunan ay nakatulong upang lumikha ng isang pribadong sandali sa pagitan nila ni Nikki habang nag-iinuman. Gayunpaman, sa tuwing sinusubukan ni Bear na sabihin ang nasa isip niya, palagi siyang napuputulan, na lalong nagpapahirap sa sitwasyon, mas lalong lumala ang sitwasyon nang sumama ulit si Ian sa kanya, at sa halip ay mas ginugol ni Nikki ang oras niya sa pakikipag-usap dito. Kinagabihan, ikinwento ni Bear sa isa pang kaibigan na nagngangalang Sarah ang pagkawala ni Sandy, at inalaw siya nito habang nahihirapan siya sa emosyonal na aspeto. Nang patapos na ang gabi, naghanda na ang grupo para umuwi, ngunit biglang huminto si Nikki para magbigay ng pera sa isang babaeng walang tirahan sa malapit, isang bagay na nakakuha ng atensyon ni Bear. Di nagtagal, hinatid ni Bear si Nikki pauwi, at habang nasa biyahe, sinimulan nilang pag-usapan ang mga relasyon at pag-ibig. Inamin ni Nikki na gusto niyang maranasan ng tunay na pag-ibig balang araw at sinabi pa niya kay Bear na ito lang ang taong komportable siyang pagsabihan tungkol sa mga personal na issue, lalo na pagdating sa trabaho. Ang pagkarinig dito ay nagbigay ng pag-asa kay Bear, at sa wakas ay sinabi niya rito na binilhan niya ito ng regalo kanina. Pero nang tila nagiging romantiko na ang sandali, casual na binanggit ni Nikki na nagtatanong si Sarah tungkol kay Bear at gustong malaman kung ano ang nararamdaman nito para dito, tumugon si Bear sa pagsasabing kaibigan lang ang tingin niya kay Sarah. Matapos marinig ang sagot ni Nikki, naghanda na siyang lumabas ng kotse, ngunit bago siya umalis, tinawag siya ni Bear gamit ang isang lumang palayaw. Agad itong pinatigil ni Nikki, ipinapaalala sa kanya na ayaw niyang tawaging Freaky Nikki. Pagkatapos, biglang ginulat ni Nikki si Bear nang direktang tanungin ni Bear kung may nararamdaman ba ito para sa kanya. Sinabi pa nga niya rito na kung talagang gusto siya nito, ito na ang perpektong sandali para aminin ito, ngunit sa kabila ng lahat ng nararamdaman niya, kinabahan si Bear at sinabi rito na matalik na magkaibigan lamang ang tingin niya sa kanila. Durog sa sarili niyang kawalan ng kakayahang aminin ang katotohanan, kalaunan ay dinukot ni Bear ang kakaibang piraso ng willow na may isang kahilingan at humiling na sana'y mahalin siya ni Nikki, higit pa sa sinumang tao sa mundo, hindi namamalayan, ang desisyong iyon ang nagpasimula ng isang nakakatakot na sumpa. Hindi nagtagal, muling nagpakita si Nikki at nakipag-usap kay Bear sa labas bago niyaya ito sa apartment nito para uminom. Sa kanilang pag-uusap, kakaibang binanggit niya si Sandy, kahit hindi naman sinabi sa kanya ni Bear ang nangyari sa pusa nito, lalong nagiging nakakabahala ang kinikilos ni Nikki. Paulit-ulit niyang iginigiit na manatili si Bear malapit sa kanya, ngunit ang paraan ng kanyang pag-uugali ay talagang kinatatakutan niya, dahilan para isipin ni Bear na maaaring lasing lang ito. Mas lalong naging emosyonal ang lahat ng ibunyag ni Nikki na ang kanyang ama ay namamatay dahil sa kanser,
dahil naaawa si Bear para sa kanya at ayaw niyang mapag-isa siya, kalaunan ay isinama siya nito pabalik sa apartment nito, na agad namang pinuri ni Nikki, sinabing mas maganda raw ito kaysa sa dati niyang tirahan. Nang kumalma na siya, humingi ng tawad si Nikki sa kakaibang kilos niya kanina bago niyaya si Bear na manatili sa kama kasama niya dahil natatakot siyang mapag-isa. Pumayag si Bear, ngunit mabilis na naging mas malalim ang sitwasyon nang magkasama silang dalawa sa isang mahirap na sitwasyon. Gayunpaman, biglang nagbago ang lahat nang biglang lumayo si Bear sa takot. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad, ipinaliwanag na nakaranas lang siya ng panic attack bago muling napaiyak. Nang gabi ring iyon, nahumaling si Bear sa pag-aaral patungkol sa mahiwagang One Wish Willow. Naghanap siya ng mga kasagutan online, para lamang matuklasan ang magkakasalungat na kwento kaugnay nito. May mga nagsasabing peke ang bagay, habang ang iba naman ay nanunumpa na gumagana naman ito. Isang kakaibang kwento ang naglalarawan pa nga kung paano biglang naging napakaganda ng kanyang ina matapos niyang masabi ang isang kahilingan, nang bumalik si Bear sa kanyang kwarto, nadatnan niya si Nikki na tahimik na nakatitig sa kanya. Kinakabahang tinanong niya kung ano ang ginagawa nito dati, tinatanong kung maaari pa ba itong manatili sa tabi niya pagkatapos ng nakakahiyang engkwentro kanina. Kinabukasan, nagising si Bear sa isang nakakagambalang lugar matapos niyang matuklasan ang katawan ni Sandy na nakahandusay sa sahig na napapalibutan ng mga nakasinding kandila. Nang araw ding iyon, magkasamang nagtungo sa trabaho sina Bear at Nikki, at agad na hinayla ni Bear si Ian sa tabi para ipaliwanag ang lahat ng nangyari noong nakaraang gabi. Sinabi niya kay Ian na ilang oras ng kakaiba ang kinikilos ni Nikki at binanggit pa niya ang nakakagulat na revelasyon tungkol sa kanser ng ama nito kahit na umano'y wala itong pakialam kay Nikki. Nagpatuloy si Bear sa paglalarawan ng mga emosyonal at hindi komportableng pangyayari noong nakaraang gabi, pero sa tingin ni Ian ay hindi naman nakakabahala ang alinman sa mga iyon. Sa halip, naniniwala siyang maaaring may nararamdaman din si Nikki para kay Bear. Nang gabing iyon, nakasabay ni Nikki pauwi si Ian. Samantala, nanatili si Bear sa kanyang apartment, at patuloy na nakikipag-usap kay Ian tungkol kay Nikki sa telepono. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang may narinig si Bear na kumatok sa pinto. Pagkabukas niya nito, laking gulat niya nang makitang nakatayo na naman doon si Nikki, sa hindi inaasahang pagkakataon, at nagtatanong kung maaari ba itong makasama niya ng isang gabi pa. Muling humingi ng paumanhin si Nikki sa kanyang inasal kanina at ipinaliwanag na sinabi sa kanya ni Ian na hindi komportable si Bear sa tabi niya. Inaangkin niya na ang kakaibang kilos ni Bear ay sanhi ng gamot na iniinom niya at iginiit na hindi dapat masyadong pag-isipan ni Bear ang sitwasyon dahil hindi siya naniniwala na sinamantala siya nito sa anumang paraan. Sa wakas ay inamin niya ang isang bagay na hindi inaasahang maririnig ni Bear. Inamin ni Nikki na may nararamdaman din siya para sa kanya, at sinabing lihim niya itong minahal simula pa noong Pasko, ngunit hindi niya alam kung paano ito ipapakita. Di nagtagal, opisyal nang naging magkarelasyon ang dalawa, at palaging magkasama, sa trabaho man o tuwing may pagkakataon. Pagkalipas ng ilang linggo, nag-dinner date sina Bear at Nikki kung saan nagsimula silang magsabi ng higit pa tungkol sa kanilang mga sarili. Gayunpaman, patuloy na nababagabag ang gabi ng paulit-ulit na pagtawag ni Ian sa telepono ni Bear. Kalaunan, sumagot si Bear at si Ian ay nagbunyag lamang ng isang bagay na lubhang nakakabagabag. Ipinaliwanag ni Ian na palihim niyang tinanong ang ama ni Nikki matapos maghinala sa kwento nito. Ayon sa kanya, ang tatay ni Nikki ay malusog, pumapasok pa rin sa trabaho araw-araw, at ang ospital na binanggit ni Nikki ay walang record na siya ay ginagamot doon. Isiniwalat din ni Ian ang isa pang nakakagulat na detalye. Noong gabing iyon, magkasama silang lahat sa mga naunang bahagi ng kwento. Minsan nang tinanong ni Sarah si Nikki kung magkasama ba sila ni Bear, at ang sagot ni Nikki ay parang kapatid na niya si Bear, halatang hindi mapakali si Bear nang marinig ang lahat ng ito. Lalo na matapos siyang bigyan ng babala ni Ian na parang may mali. Pagbalik ni Bear sa mesa, sinorpresa siya ni Nikki ng isang regalo, isang kristal na tigery. Pagkatapos ay madamdamin niyang sinabi kay Bear na mas mahal niya ito kaysa sa sinumang iba pa sa mundo. Sinusubukang intindihin ang tunay na nangyayari. Direktang tinanong ni Bear si Nikki kung tunay nga bang may kanser ang kanyang ama. Agad na nagalit si Nikki dahil sa tanong na iyon habang paulit-ulit niyang sinasabing, hindi, dismayado na nasa Ira ang kanilang perpektong date. Kalaunan ay pinakalma siya ni Bear, at hindi nagtagal, nagbahagi ang dalawa ng isa na namang emosyonal at matalik na sandali na magkasama. Nang gabing iyon, biglang nagising si Bear at natuklasang nawawala si Nikki sa kama. Kalaunan ay nakita niya itong hindi kalayuan na may kakaibang kinikilos habang tahimik na umiiyak mag-isa. Inamin ni Nikki na natatakot siyang baka hindi siya mahal ni Bear ng kasing lalim ng pagmamahal niya rito. Kahit sinusubukan ni Bear na kumbansihin siyang bumalik sa kama, sinabihan siya ni Nikki na matulog na lang ulit.
Ilang sandali pa, isang malakas na kalabog ang umalangaw-ngaw sa apartment, at inilantad si Nikki na may hawak na florera ng bulaklak. Di nagtagal, bumalik siya sa kama sa tabi niya, ngunit nang subukang lumikha ng distansya sa pagitan nila ni Bear, desperadong sinigawan siya ni Nikki na manatili. Kinabukasan, napansin ni Bear na palihim na sinukli ni Nikki ang buhok niya habang natutulog ito. Sinabihan siya ni Bear na huwag nang uulitin ang ganoong bagay at sinubukang pag-usapan ang nakakainis niyang ginawa noong nakaraang gabi. Mabilis na humingi ng tawad si Nikki habang nakangiti sa nakakabahalang paraan. Walang babala, bigla niya itong hinalikan ng paulit-ulit habang sinasabi rito kung gaano niya ito kamahal. Habang tinatangka ni Bear na umalis ng apartment, napagtanto niya na palihim na tinakpan ni Nikki ng tape ang pinto sa paraang nagpapahirap sa pagtakas. Sa huli ay pinilit niya itong buksan habang si Nikki ay nahihiyang ngumiti sa malapit bago biglang nawalan ng kontrol sa sarili. Pagbalik sa trabaho, binuksan ni Bear ang kanyang lunchbox para makita ang ilang litrato nila ni Nikki na magkasama sa loob. Habang kumakain, nakipag-usap si Bear ng sarilinan kay Sarah tungkol sa usapang nabanggit ni Ian kanina kina Nikki. Hindi iniiwasan ni Sarah ang katotohanan at hayagang inaamin na palagi niyang nakikitang kakaiba ang biglaang relasyon ni Bear at Nikki. Naantala ang kanilang pag-uusap ng kanilang amo, na humila kay Sarah palayo para sa isang pribadong pag-uusap. Pagbalik niya, emosyonal siyang inilo ni Bear, ngunit ang sandali ay mabilis na naging kakilakilabot matapos mapansin ni Sarah ang isang kakaibang sulat sa loob ng tanghalian ni Bear na tumutukoy sa isang pusa. Doon biglang napagtanto ni Bear na ang pagkaing kinakain niya ay maaaring karne ng alaga niyang pusa na si Sandy. Ang nakakatakot na kaisipan ay agad na nagdulot sa kanya ng matinding panic attack, dahilan para siya ay masukan ng marahan. Nang gabing iyon, inalok ni Ian si Bear ng sasakyan pauwi, at habang nagmamaneho, nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol sa lalong nakakagambalang pag-uugali ni Nikki. Sinubukan ni Bear na ipagtanggol siya sa pamamagitan ng pagsisi sa lahat ng bagay sa kanyang mga gamot, ngunit mariing hindi sumasang-ayon si Ian. Naniniwala si Ian na may diferensya sa pag-iisip si Nikki at binalaan si Bear na nagiging mapanganib ang sitwasyon. Gayunpaman, iginiit ni Bear na si Nikki ang taong may emosyonal na kaugnayan sa kanya at hindi niya kayang bumitaw. Pagdating sa bahay, inansayo ni Bear kung paano niya planong komprontahin si Nikki tungkol sa nakakakilabot na posibilidad na kinasasangkutan ni Sandy. Ngunit bago niya ito gawin, napansin niya ang balot para sa mahiwagang one-wish willow at nagpas siyang tawagan ang numero ng telepono na nakalimbag dito. Habang nasa tawag, desperadong nagtanong si Bear kung may paraan ba para baligtarin ang hiling na kanyang ginawa. Malamig na ipinaliwanag ng lalaki sa kabilang linya na kapag natupad na ang isang hiling, hindi na ito maaaring bawiin o kanselahin. Isiniwalat pa niya na hanggat nabubuhay si Bear, ang taong apektado ng kanyang kahilingan ay patuloy na magmamahal sa kanya ng buong puso. Nang sa wakas ay makauwi si Bear, natuklasan niya si Nikki na nakatayong mag-isa sa parehong lugar, mukhang pagod at magulo habang tahimik na sinasabi sa kanya ni Bear na hinihintay lang niya ang kanyang pagbabalik. Kaya, habang naliligo si Nikki, kinakabahang tinanong siya ni Bear kung siya ba ang nagluto kay Sandy, ngunit hindi niya ito pinansin. Para makaiwas sa mga pangyayari, sinabi ni Bear sa kanya na plano niyang sumama kay Ian para sa isang gabi na kasama ang puro lalaki, ngunit agad na nagpumilit si Nikki na sumama dito. Noong una ay hindi ito pinansin ni Bear, sinabing para lang daw ito sa mga lalaki, ngunit biglang napaiyak si Nikki at hindi na napigilan ang pag-iyak. Ipinakikita ng susunod na eksena na si Nikki ay dumalo pa rin sa party kasama si Bear, isang bagay na malinaw na ikinailang ni Ian sa simula pa lamang. Habang lumalalim ang gabi, lalong nagiging nakakabagabag ang kilos ni Nikki. Masyado siyang tumatawa ng malakas sa mga di inaasahang pagkakataon, kahit wala namang nakakatawa sa kanilang pinag-uusapan. Nahalatang ikinababalisa ng lahat ng tao sa paligid niya. Pagkatapos, habang naglalaro, nagsimulang magsalita si Nikki sa kakaiba at nakakabahalang paraan na nag-iwan sa buong silid ng katahimikan dahil sa takot. Mas lalong lumala ang sitwasyon nang mapansin ni Nikki si Bear na nakaupo malapit kay Sarah. Agad na nagselos si Nikki, lumapit siya at pisikal na hinayla si Sarah palayo bago pinilit si Bear na halikan siya sa harap ng lahat. Pagkatapos ng halik, biglang nagbiro si Nikki na mamamatay ang lahat ng tao sa silid bago nagkunwaring nagbibiro lang siya. Ilang sandali pa, tuluyan siyang nawalan ng kontrol, sumigaw ng marahas at sinaktan ang sarili hanggang sa pareho silang napalayas ni Bear sa party. Pag-uwi sa bahay, sa wakas ay naabot na ni Bear ang kanyang punto ng pag-asa at hinarap si Nikki dahil sa baliw na pag-uugali nito. Galit niyang tinanong kung bakit ganoon ang kinikilos nito sa party, at hayagang inamin ni Nikki na nagseselos siya dahil napansin niyang may gusto si Sarah sa kanya. Dahil sa pagkadismaya at desperado sa mga kasagutan, tinanong ni Bear si Nikki kung mahal ba talaga siya nito, at ang tugon ni Nikki ay nakakabahalang tawagin ang sarili na Freaky Nikki.
kahit na karaniwan niyang kinaiinisan ang palayaw na iyon. Nangyayain ni Bear na bumalik muna sa sarili nitong apartment, muling nalungkot si Nikki, umiyak at nagmamakaawa na huwag siyang iwan, sinabi niya kay Bear na kaya niyang maging anumang gusto nito, matapos niya itong hilingin na umarte na lang tulad ng dating Nikki na kilala niya, di nagtagal pagkatapos humingi ng tawad, muling nagbago ang personalidad ni Nikki, at nagsimula siyang kumilos ng pabago-bago sa harap ni Bear, na nag-iwan dito na tunay na takot sa kanyang inasal. Nang gabing iyon, habang natutulog ang dalawa, nakatanggap si Bear ng isang agarang mensahe mula kay Sarah. Habang tahimik siyang lumalayo para tawagan siya pabalik, biglang nagising si Nikki at nagtanong kung saan siya pupunta. Habang nasa gitna ng kanilang nakakatensyong pag-uusap, nakakagulat na sinabi ni Nikki kay Bear na baka dapat na lang niya itong patayin, pagkatapos ay lilipat ang kwento sa palihim na pakikipagkita ni Bear kay Sarah, kung saan pinag-uusapan ng dalawa ang hindi matatag na kondisyon ni Nikki. Kahit na noon, patuloy pa rin si Bear sa paghahanap ng mga dahilan para kay Nikki, sinisisi ang kanyang pag-uugali sa emosyonal na stress at sa sitwasyong kinasasangkutan ng kanyang ama, gayunpaman, naniniwala si Sarah na minamanipula at sinasamantala ni Nikki si Bear sa emosyonal na aspeto. Pagkatapos, ibinahagi ni Sarah ang ilang positibong balita tungkol sa pagtanggap ng isang mahalagang pagkakataon na maaaring magpabago sa kanyang kinabukasan, pero bago sila maghiwalay, may isiniwalat din siyang nakakagulat na pangyayari kina Ian at Nikki, ayon kay Sarah, matagal nang hindi pangkaraniwang malapit sina Ian at Nikki. Bagamat walang anumang romantikong namamagitan sa kanila, at sadyang itinago ito ni Ian kay Bear. Sa kasamaang palad, biglang naputol ang kanilang pag-uusap ni Nikki mismo. Sa isang nakapangangilabot na sandali, brutal na inatake at pinatay ni Nikki si Sarah sa harap mismo ni Bear. Halos kaagad pagkatapos, mahinahong humingi ng tawad si Nikki sa kanyang nagawa bago sinisi si Bear sa lahat ng nangyari. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na hindi niya siya tutulungan na maalis ang bangkay, sa kalaunan ay magkasamang itinapon ng dalawa ang mga labi ni Sarah, at pagkatapos, tahimik na tiningnan ni Bear ang sulat ng pagtanggap na natanggap ni Sarah kanina, napagtanto niyang sa wakas ay nakamit na niya ang pagkakataong pinapangarap niya, ngunit hindi na nagkaroon ng pagkakataong isabuhay ito. Lipos ng galit at pagkakasala, nagmamadaling bumalik si Bear sa mahiwagang tindahan, naghahanap ng mga kasagutan tungkol sa nag-iisang hiling sa One Wish Willow. Desperado niyang ipinaliwanag na si Nikki ay labis nang nahuhumaling sa kanya at nagmakaawa na bigyan ng paraan para mapawalang bisa ang kanyang hiling. Gayunpaman, ipinaliwanag ng may-ari ng tindahan na halos imposibleng baligtarin ito maliban na lang kung si Nikki mismo ang gustong magpalaya sa kanya o kung may ibang tao na magpapabago sa sitwasyon. Desperado, sinubukan ni Bear na basagin ang One Wish Willow sa loob ng kanyang sasakyan, ngunit ayaw nitong mabasag. Dahil naubusan na ng pagpipilian, sumugod si Bear kay Ian at sa wakas ay inamin ang lahat tungkol sa kanyang hiling at sumpa. Nagmakaawa siya kay Ian na gamitin ang bagay para baligtarin ang nangyari sa pamamagitan ng paghiling na sana'y hindi ginawa ni Bear ang orihinal na kahilingan, ayaw maniwala ni Ian sa kahit ano, kaya para patunayang totoo ang sumpa, kinuha mismo ni Ian ang bagay at pabirong humiling ng $1 bilyon. Halos agad-agad, natupad ang hiling, na nag-iwan kay Ian na tuluyang natigilan habang si Bear ay nakatitig sa kanya ng may pagkadismaya. Nang makauwi si Bear, natuklasan niya na si Nikki ay lumikha ng isang nakakagambalang bantayog sa loob ng apartment kung saan ang bangkay ni Sarah ay nakalagay sa malapit na parang walang nangyari. Ilang sandali pa, nagsimulang sumigaw at umiyak si Nikki sa malapit nang biglang pumasok si Ian sa apartment, bago pa makareact si Ian. Agad na siyang binaril ni Nikki hanggang mamatay at saka sumugod pabalik kay Bear para humingi ng tulong na parang walang nangyari. Nang mapagtanto niyang wala ng paraan para makatakas sa bangungot, nilinlang ni Bear si Nikki na pumasok sa ibang silid bago ito ikinulong sa loob. Pagkatapos ay sinubukan niyang wakasan ang lahat ng minsanan, ngunit nag-atubili siya sa huling sandali. Sa halip, lumunok si Bear ng mapanganib na dami ng gamot, sa paniniwalang kung mamamatay siya, tuluyan ng makakalaya si Nikki mula sa sumpang nakakabit sa kanya. Pagkatapos, pilit niyang isinuka muli ang mga gamot, ngunit nabigo siya. Paglabas niya, nakita niya si Nikki na naghihintay sa malapit, at marahang nakangiti sa kanya. Mahinang ngumiti rin si Bear bago tuluyang bumagsak dahil sa overdose sa harap niya. Napaiyak si Nikki habang unti-unting namamatay si Bear sa mga bisig niya. Sa isang iglap, tila malapit na rin siyang magpakamatay. Ngunit biglang may nagbago sa kanyang kalooban nang tuluyan ng lumuwag ang sumpa na nakahawak sa kanya, dahil patay na si Bear. At dito na natatapos ang ating recap. Kung gusto mo pa ng mga ganitong video, huwag mong kalimutang patunugan ang notification bell. Salamat sa panunood.